Ang Diyos na humihila sa atin ay hindi nananatiling malayo. Bumaba siya sa langit, naging tao, at ngayon ay nananatili sa anyo ng tinapay. Sa banal na Eucharistia, siya ay tunay na presensya, tunay na pagkain, tunay na buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay draw. Sa atin pong ebanghelyo mula kay San Juan ay bahagi ito ng tinatawag na Bread of Life Discourse ng ating Panginoong Hesus. Isang malalim na pagtuturo kung sino siya at kung ano ang kanyang iniaalok. Sa gitna ng ebanghelyong ito, may isang linya na madalas nating hindi napapansin, ngunit napakabigat sa kahulugan. Walang makalalapit sa akin kung hindi siya hilahin ng Amang nagsugo sa akin. Kaya't ang salitang pagninilayan natin ngayon ay draw, paghila. Walang makalalapit sa akin kung hindi siya hilahin ng Ama. Ang ating pananampalataya ay hindi nagsisimula sa ating sariling lakas o sariling talino. Ang Diyos ang unang kumikilos. Siya ang unang naghahanap. Siya ang unang humihila sa atin, nagdadala sa atin. Hindi tayo Kristiyano dahil lamang sa ating kagustuhan, kundi dahil tayo ay hinila ng biyaya. Sa tuwing tayo'y naaantig sa panalangin, sa tuwing tayo'y nagpapatawad, napapatawad, sa tuwing tayo'y nabubuksan sa katotohanan, sa tuwing tayo'y bumabalik sa Diyos kahit matagal tayong nawala, iyan ay kilos ng Diyos na humihila sa ating puso. Ang Diyos ay tila isang ama na humihila sa anak pabalik sa tahanan. Hindi pilit, kundi may pag-ibig. Hindi sapilitan, kundi may paanyaya. At ang paanyayang ito ay araw-araw, tahimik at tapat. Subalit, bagamat hinahatak tayo ng Diyos, marami sa atin ang kumakawala. Bakit? Dahil sa mga bigat ng puso, tulad ng pride. Ayaw nating aminin na kailangan natin siya. Ng kasalanan, may mga tanikala tayong ayaw bitiwan at iwanan. Takot, baka hindi tayo tanggapin, baka hindi tayo handa. Kawalan ng tiwala, baka iniisip nating hindi sapat ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pero tandaan natin, kung tayo man ay lumalayo, ang Diyos ay patuloy na humihila sa atin. Ang kanyang awa ay mas malakas kaysa ating pagtanggi. At sa bawat paghila niya, may paalala sa atin, anak, may lugar ka sa puso ko.
Sabi pa ni Jesus, ang sino mang palapitin sa akin ng Ama ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, ang paglapit sa Diyos ay hindi nauuwi sa wala. May gantimpala ito, buhay na walang hanggan. At ito ay hindi lamang para sa hinaharap. Ito ay nagsisimula ngayon sa bawat araw na tayo'y lumalapit, tumatanggap at sumasampalataya. Ang paglapit kay Kristo ay buhay na unti-unting nababago. Mula sa galit patungo sa kapayapaan, mula sa takot patungo sa pagtitiwala, mula sa kawalan ng layunin patungo sa misyon. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit, sabi ng Panginoon. Ang Diyos na humihila sa atin ay hindi nananatiling malayo. Bumaba siya sa langit, naging tao, at ngayon ay nananatili sa anyo ng tinapay. Sa banal na Eucharistia, siya ay tunay na presensya, tunay na pagkain, tunay na buhay. Kaya't kung tayo ay hinila ng Ama kay Jesus, si Jesus naman ay humihila sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Sa bawat misa, sa bawat komunyon, tayong mga nalalayo ay muling nailalapit. Tayong mga gutom ay muling pinakakain. Tayong mga uhaw, pinaiinom ng buhay. Mga kapatid, ngayong araw na ito, marahil ramdam natin ang paghila ng Diyos sa ating puso. Sa katahimikan ng panalangin, sa salita ng Ebanghelyo, sa sakripisyong ginagawa natin para sa iba, sa pagtanggap ng pag-ibig na hindi mo o hindi natin hinihiling pero dumarating. Huwag kang kumawala. Huwag kang tumanggi. Hayaan mong hilahin ka ng Ama patungo kay Jesus. At sa anak matagpuan mo ang buhay. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nangingimi, hindi sumusuko, hindi nagmamadali. Hinahatak tayo nito hindi para hatulan, kundi para yakapin. Hindi para saktan, kundi para pagalingin. Hindi para magpakitang gilas, kundi upang ipadama. Ikaw ay minamahal. Lumapit ka. Ako ang iyong tinapay ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, salamat po sa paghila mo sa puso ko. Maraming beses po akong kumakawala, ngunit ikaw ay nananatiling tapat. Hilahin mo po ako palapit sa iyo araw-araw sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming tinapay ng buhay. Turuan mo po kaming lumapit na may kababaang loob at mamuhay ng may pananampalatayang buo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo.
Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.